Game 4 para sa Lakers, win or sweep ang mangyayari sa mga to. Pwedeng makuha ng Lakers ang Game 4 pero sobrang taas pa rin ang odds na meron ng Thunder lalo't sa Game 3. Halos 20 plus points ang iniwan na lamang sa kanila ng mga to sa mismong crypto arena. Kahit may home court advantage ang Lakers, sinira pa rin yan ng OKC Thunder. Sa status report naman kay Luka na nilabas ng Lakers bago ang Game 4, naka-ruled out na yan. Kaya walang no choice talaga na umasa sila uli dito kay LeBron at secondary option kay Reeves. Pero lumalabas kasi ngayon na mas nagiging consistent pangaraw itong si Hachimura sa buong series na to. 18, 16, 21 points sa 3 games na nangyari. Ang Lakers ngayon nasa do or die situation ngayon. Kapag natalo sila, tapos na agad yung pangarap nitong si Lolo Bron. At yung tanong, anong susunod nga raw na movement nito Sa kasalukuyan, hawak ng Thunders ang 3-0 lead. At wala pang team ang nakabawi mula sa 0-3 deficit sa best of 7 series. Nagawa yan ni Lebron sa Cleveland kontra Warriors noong 2016 pero ibang-iba ng araw ngayon. Kaya nga, siya pa rin yung tinitignan sa Lakers kung ano ang gagawin nito. Pero lumalabas kasi ngayon na aminado siya na mahirap talagang tapatan ang team tulad nitong OKC Thunder na legit champion contender at aminado siya na malayo sila sa bagay na yan Pero sinabi rin ni Lebron na kailangan pa rin nilang maging much better sa Game 4 na mangyayari. Yan yung pinaka-mentality niya na kung gusto nga raw talaga nilang makasabay pa dito sa OKC Thunder, kailangan nilang gawin yung mga bagay na hindi nila nagawa sa Game 1 hanggang Game 3. Si Lebron ang may alam ng formula dyan pero hindi ganun kadali lalo't nasa tail end ng araw yan at wala siyang consistent na support mula sa scoring. Kung may Luka nga raw, malamang sa malamang hindi yan yung magiging problema ng Lakers ngayon pero wala si Luka kaya nawala yung elite scorer at playmaker. Kaya sobrang bigat nga raw talaga ng responsibilidad na meron kay Lebron. Naging problema pa nila ngayon yung inconsistent performance ni Reeves. Nakita rin yung problema nila sa third quarter collapsing yung mga opensa nila at depensa. Sa 3 laro, paulit-ulit na tatalo nga raw yung mga to. Sa third quarter, hindi na referee yung problema nila, yung performance na talaga. Sa third quarter, paulit-ulit ko rin kasing sinasabi na kapag nag-a-adjust nga yung Thunder pagkatapos ng halftime, dyan mismo sobrang nahihirapan ng Lakers sa adjustment na ginagawa ng Thunders offense to defense. Maraming possession ang nasasayang sa Lakers dahil sa turnovers at mataas na intensity kasi na meron ng Thunders at agad itong kino-convert ng Thunder sa pass break points. Yan yung nagpapaganda sa run ng Thunder. At lumalabas talaga ngayon na sobrang mahina yung bench support ng Lakers. Mas malalim ang rotation ng Thunder kahit hindi mainit si Shai Gilgeous o malimitahan yan. May ibang role players pa rin tulad nila AJ Mitchell, Jared McCain na kayang bumuhat lalo na sa second half. Diyan mismo nagiging explosive yung mga yan Pagod na rin yung core players ng Lakers. Malaking minutes na meron kay LeBron, Reeves at Hachimura. Kaya napapansin yung pagbaba na mismo ng energy at intensity ng mga to pagpasok ng second half. Kapag nauupo si LeBron sa bench, sobrang nahihirapan nga raw ang Lakers sa magkabilang dulo ng court. Offensive ratings nila bumabagsak sa 80.4 na sobrang hina nga raw sa playoffs level. Halos hindi makagawa ng maayos na opensa ang Lakers nang wala si LeBron Sa defensive ratings, umaabot naman sila sa 123.4 kaya mas maraming allowed points ang nakukuha ng Thunder kapag wala nga raw yung presence ni LeBron. Bumabagsak rin sa negative 43 ang net ratings nila dyan. Sa bawat 100 possession, 43 points ang lamang ng Thunder sa kanila kapag wala nga raw si LBJ sa court. Kaya malinaw ngayon, walang Luka kaya si LeBron yung pinaka-importante talaga at inaasahan nila. Sa oras na wala yan sa court, sobrang nagko-collapse ang opensa at depensa ng mga to. Siya ang nag-lead sa Lakers Walang ibang aasahan na mag-lead kapag wala siya. Nawawala yung structure ng Lakers at bumabagsak ang team execution ng mga to lalo na sa third to fourth quarter kung saan mismo nakakaramdam na ng patig itong si LBJ at dyan nga raw mismo sinasamantalayan ng OKC Thunder. Samantalang ang Thunder kasi kahit nasa bench si SGA, tuloy pa rin yung mataas na dominant ng mga to pagdating sa offense to defense. Mula sa role player at bench support, sobrang balance. Nasa 133.8 offensive rating sila. Mas lalo pa nga raw nag-e-explode ang opensa ng Thunder kahit wala si SGA. Yan din mismo yung sinabi ni Hachimura na masyado nga lang raw silang nagpo-focus paano depensahan si SGA.
nakakalimutan na nila yung ibang role player. At nasa 94.2 defensive ratings ang mga to, lalo na papasok ng second half. Nasa elite defense pa rin sila, halos hindi nakakakuha ng possession ang Lakers ng maayos. Yung net ratings nila pumapasok pa rin sa plus 39.6, halos 40 points yung lamang nila kahit wala sa laro o nalilimitahan pa itong si SGA Kaya malinaw nga raw na sobrang laki ng gap ng mga to lalo na sa roster. Kahit nagpapahinga si SGA sa bench, may ibang players tulad nila Chet Holmgren, AJ Mitchell, Cason Wallace na kayang magpatuloy sa parehong level ng elite defense at offense. Si LeBron lang yung pinaka-inaasahan ng Lakers ngayon sa roster nila. Sobrang dependent. Hindi nagagamit din nitong si Redick, yung 8-man rotation niya, nagbabawas pa ng minutes sa ibang player. Si Ayton halos 24 minutes lang, si Larabia na wala na sa rotation ng tuluyan. Sa report, naka-out pa ngayon sa Game 4 na mangyayari itong si Ayton. Hindi natin sure kung magagamit yan ha. Naging underwhelming kasi ang performance ni Ayton. Sa Game 3 nangyari, hindi yan nakapagpakita ng buong potential niya mula sa rebounding May double-double performance siya pero hindi ganun ka-consistent. Hindi sapat yung scoring, hindi siya dominant sa rebound sa bawat game ng araw Hindi niya pang araw ganap napapakita kung paano makipag-matchup kila Chet Holmgren at ibang frontcourt ng Thunder. Sa Game 2, halos 3 points lang ang nagawa niya sa Game 3 na wala pa yung intensity at effort niya sa dulo, lalo na sa offensive rebound. Kaya sobrang na-frustrate nga itong si Redick Aminado si Reeves, hindi sila pwedeng sumuko kahit mahirap yung sitwasyon ngayon. Kulang yung supporting cast at ibang players nila Hindi consistent yung supporting cast, wala silang stable na third scorer. Kapag humina si LeBron o nilalabas yan, nagko-collapse agad both offense at defense. Samantalang si Reeves, kapag naging inconsistent, wala nang ibang option. Kaya yan ngayon nga raw yung nakikitang nagpapahirap sa Lakers At yan nga raw mismo yung kailangan na lang i-adjust sa Game 4 na mangyayari bukas.